Gusto ko munang pasalamatan si Nahom doon sa kanyang shinare na lesson sa atin. At hindi ko po alam bakit po ako biglang kinabahan. Ah, Siguro na-excite lang ako dahil ang dami ng kanyang nakaber, no? Kung napapansin po ninyo, nakaber niya yung ah, silence between the testaments, yung 400-year silence between the testaments. Nakaber niya yung ah, pag ano ng mga tradisyon, no? Paglitaw ng mga tradisyon dahil doon sa mga tagapangaral o taga-interpret ng Old Testament, yung mga nakalista diyan kanina, yung mga Pharisees and scribes, mga teachers of the law. Pagkatapos, diniscuss niya yung types and antitypes. Alam po niyo yung Old Testament, mga kapatid, hitik po yan sa types and antitypes. Doon lamang po sa pinag-aaralan natin na Book of Genesis, no? Yung mga hayop na pinatay ng Diyos at kinuha yung kanilang balat para po pangsaplot kay Adam at saka kay Eve, that is already nandun na din yung types and antitypes. That is a type of Jesus na magiging sacrifice para mabalot yung kasalanan ng tao. No? Yung mga handog na kanilang sinusunog every year, binanggit niyo po kanina, yearly po, naghahandog sila ng hayop na kanilang susunugin para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Napapatawad po yung kanilang kasalanan, kaya po nila ginagawa yun eh. Kaya lang, doon po sa binasa ni Nahum kanina, hindi makapagpapasakdal. It can never make the commerce, sabi po doon sa talata, unto God perfect. Bakit? Every year, naalala yung kasalanan. Halimbawa, last year, 2023, naghandog ako ng hain para sa aking kasalanan. How about for 2024? Di at the end of the year, December 2024, mag-hahain na naman ako ng para sa kasalanan na nagawa ko for this year. So every year, maghahandog ka. Ang kaibahan po, nung reality, nung ating Panginoon Jesucristo, nung dumating siya, sabi po doon sa ating binasa, Hebrews chapter 10, verse 11, verse uh, 10 and 12, at saka yung 14, nung namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, once and for all. No? Minsan at magpakailanman. Hindi na paulit-ulit. Kaya po tayo, kung tayo po ay magkasala laban sa Panginoon, hindi na tayo maghahandog nung hayop na susunugin. Tayo ay manalangin sa Diyos, hingi na ang kapatawaran. Kasi isang beses lang yung sacrifice ng ating Panginoon. Yung tanong niya kanina, kasi ayaw niyo naman magtanong, siya na lang magtanong. Paano yung mga nagkasala bago dumating ating Panginoon? Napatawad ba yung kanilang kasalanan? Napatawad po. Binasa po ni Nahum doon sa verse 14 of Hebrews chapter 10, 14 hanggang patuloy, na retroactive. Nung namatay ang ating Panginoon, yung kanyang sacrifice, retroactive hanggang sa simula. Kaya yung mga nanampalataya sa Diyos, during the time of the Old Testament, they were forgiven of their sins. They were saved because of the blood of Jesus Christ. Retroactive po yun. So, kaya ako na-excite. Ang dami niyang nano, and I commend Nahum for his lesson and his yung kanyang paglago sa kanyang kaalaman. At ito po ay bunga ng kanyang pag-aaral.
Sa pag-aaral po yan mga kapatid. So, ako po dadako na din sa aking lesson at may kinalaman din doon sa kanyang tinalakay kanina. So related mga kapatid. Nabanggit niya to yung tungkol sa bautismo. And the lesson that I'm going to share with you this morning is entitled Calling on the Name of the Lord. Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Kung bakit ito po ang aking napili? Because if kung sinusundan po ninyo yung ating Bible study sa aklat ng Genesis, the last verse in chapter 4, di ba pinag-aralan natin last Sunday yung chapter 4, no? Yung pagpatay ni Cain kay hindi pa last Sunday kundi last Sunday, no? Nasa chapter 4 po 'yun, no? Yung pagpatay ni Cain kay Abel. The last verse of chapter 4, mababasa po natin diyan yung katagang men began to call on the name of the Lord. That is the first occurrence of that phrase. No? Yung pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Kung kaya't yan po yung aking naisip na ibahagi mga kapatid. Sapagkat we might wonder, ano po ang ibig sabihin nitong pagtawag sa pangalan ng Panginoon? No? Kasi baka meron po kayong naiisip o may nagsabi sa inyo or this is very prevalent mga kapatid. No? Na ang majority if not tingin ko po majority within the Christendom subscribes to the belief, no? Doon po sa doktrina na maniwala ka lang sa Panginoon, maliligtas ka na. O, ito po yung tinatawag na salvation by faith alone. Sabi, tumawag ka lang anya sa Panginoon, maliligtas ka. Or there are some tele-evangelists or radio evangelists na at the end of their program will say, kung naririnig mo ito ngayon at ikaw ay nagsisisi, ipatong mo iyong kamay sa iyong radyo and let us pray the sinner's prayer. Pagkatapos po, ikaw daw ay ligtas na. So, yun po yung isang interpretasyon, mga kapatid, nitong pagtawag sa pangalan ng Panginoon. No? But if we study the context of the entire Bible, makikita po natin na ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon, it's either to worship God or salvation of God, or it is a description of living a godly life. And alam po ninyo, ang talata ng Biblia, maintindihan mo maigi, depende po sa konteksto. Kaya, depende po sa konteksto, ito po yung mga ibig sabihin ng katagang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Now, I want to emphasize mga kapatid or to dwell on this number 2 meaning of the calling on the name of the Lord. Ito po obedience sa plan of salvation ng Panginoon. Sapagkat nabanggit ko nga kanina na ito po yung majority in the Christendom.
na nabanggit nga kanina yung bautismo. Yung mga taong ito that believes in salvation by faith alone, ayaw na ayaw nila yung bautismo. Hindi naman po sa ayaw na ayaw, kundi yung naniniwala sila na you don't have to be baptized to be saved. Kasi sabi nila, sabi sa Romans chapter 10 verse 13, that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Tumawag ka lamang anya sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Manalangin ka lang ng sinner's prayer, maliligtas ka na. Ang Panginoon ay mga liligtas. Favorite verse po yan ng mga taong naniniwala o hindi naniniwala sa bautismo. Yung mga Baptist. Ribalin po yun. Baptist, and so born again, mga Lutheran, Calvinist, mga followers ni John Calvin. And so, yun po yung paniniwala nila na tumawag ka lamang sa Panginoon, manalangin ka lang sa Kanya, magkakaroon ka na ng kaligtasan. Pero tingnan po natin mga kapatid. No? Tingnan po natin yung konteksto. Let us study the context. So, if you have your Bibles with you, kung wala naman po, naka-plus na sa ating screen. Kasi po, mahirap na kukunin mo lang ang isang talata sa kanyang konteksto. You take a verse out of its context. Kapag kaganyan po, magkakaroon niya ng iba't ibang interpretasyon. Wow. Ayan, kapag binasa po ninyo yan na out of context, it will mean what you want it to mean. Kagaya po ng gusto nilang ipalagay na ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Pero hindi po dyan nag-uumpisa. Actually, ang context niya nag-uumpisa sa verse 1. And the preceding chapters, nandyan po yung chapter 5, chapter 6, 7, 8, 9. O dito po sa chapter 10 verse 1, sabi ni Apostle Paul, ang nais daw niya ay yung kanyang mga kababayang Hudyo ay mangaligtas din. But let's go straight to verse 8. Sabi niya sa verse 8, datapwat, ano ang sinasabi nito? No? Ang salita ay malapit sa iyo, kasi po, doon sa mga earlier verses, sinasabi ni Apostle Paul na gusto niya din yung kanya mga kapwa Hudyo ay maligtas. Remember, etong Romans na kanyang sinusulatan, these are not Jews. Hindi po yan mga Hudyo. Yan po ay mga Romans, Hintil, mga Griego. No? Hindi po sila Hudyo. Ang sabi ni Apostle Paul, gusto ko sana yung aking mga kababayang Hudyo, mga ligtas din na kagaya ninyo. And then he explains in the succeeding verses na hindi kasi nila tinanggap yung mabuting balita. Bakit? They want to establish their own righteousness. Ayun po yung binanggit kanina sa ating lesson. They want to establish their own righteousness. Gusto nilang sundin yung kanilang interpretasyon ng Bible. Kaya they were blinded to the fact na itong si Kristo, ito na yung dumating na prinopesya ng lumang tipan. Kaya sabi diyan sa verse 8, the word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith, which is what we preach, sabi ni Apostle Paul. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead,
you will be saved. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Okay. For there is no distinction between the Jews and the Greeks. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Sabi ni Apostle Paul, walang distinction sa Panginoon. Kung sino man ang gustong tumawag sa Kanya, ano pa man ang lahi mo, Hudyo ka man o Griego, maliligtas ka. Kung ikaw ay tatawag sa Kanya. The Lord is rich to all who call upon Him. And then, the next verse quotes, nasa Joel po yan, Joel 2:32. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. And then the next verse, sabi niya, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Verse 16, but they have not all believed. Ayan, but they have not all believed. They have not all obeyed the gospel. I'm sorry. For Isaiah said, Lord, what believe our report? So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, makikita po natin dito mga kapatid na ipinakita ni Apostle Paul na ito yung aming ipinangaral. Pero, bakit yung mga Hudyo hindi nangaligtas? Kasi, hindi naman lahat sa kanila naniwala at sumunod. Remember in Acts chapter 2, yung preaching ni Apostle Peter, there were 3,000 souls that were saved. Meron 3,000 Jews na naniwala. Nabautismuhan po sila at sila'y nangaligtas. Pero hindi po lahat. 3,000 lang po yun. No? Because not all obeyed the gospel. And so kung atin pong hihimayin, no? Sabi dan sa verse 13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. And then if we backtrack to verse 9, nabanggit dyan yung confession. So, yung panampalataya at pag-confess constitute obedience to the gospel. In verse 14, yung katanungan ni Apostle Paul na how shall they call? Paano naman sila tatawag doon sa hindi nila pinaniwalaan? So, meron pong element of faith. So, believing in the gospel. And also in verse 14, ang sabi po niya, paano naman sila maniniwala kung hindi sila nakapakinig? So, one needs to hear the gospel. And how can a person hear the gospel without a preacher? Walang nagturo o nagpahayag. So, there is preaching of the gospel. Now, kung makikita po ninyo yan mga kapatid, it follows a progression. First, there is preaching of the gospel, which is followed by, siyempre, kapag pinahayag ang ebanghelyo, ang mabuting balita, merong makakapakinig. At doon po sa mga makakakinig, kagaya po nung nangyari sa Acts chapter 2, sila po ay nanalig. They believe the gospel. They have faith. Nagkaroon sila ng faith. And then, that leads them to obey the gospel.
Yan po yung proseso nung pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Di ba? Naturalmente, paano ka makakatawag kung hindi mo naman napakinggan yung mabuting balita? Hindi mo pinaniwalaan yung mabuting balita. So, to call on the name of the Lord is to submit or to obey His plan of salvation. Yun po yung ibig sabihin, mga kapatid, ng konteksto ng Romans chapter 10 verse 13. Kaya sabi nga ng ating Panginoon bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi naman ninyo ginagawa ang aking sinasabi. Why do you call me Lord, Lord? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Yung sarili niyong gusto lang naman pala ang gusto niyong gawin. Ang panukala ng Diyos, para ikaw ay makatawag sa pangalan niya, you have to hear the gospel of Jesus Christ. And upon hearing the gospel, you will have faith in the person of Jesus Christ. And that will move you to obey, which constitute yung confession, repentance, and being baptized, which is makikita po natin mamaya, pupunta po tayo doon. Yan, sabi ng Panginoon. Ganyan po ang pagtawag sa Panginoon. Hindi po yung gusto mo lang sundin yung sarili mo. No? During the week, mga kapatid, siguro naman alam ninyo yung merong yung mga nangyayari ba na madalas nakikita natin sa social media. Yung nangyaring lindol sa Taiwan, no? Meron pa yung video na talagang ang lakas nung uga nung at maririnig mo sa background yung talagang natatakot na pagtawag sa Panginoon, Lord, Lord. No? Minsan po sa office nagkaroon din ng yung earthquake na ganyan. Narinig ko din yung mga kasama ko doon sa office na tumatawag din, Lord, Lord. Pero ang Panginoon po, no? Hindi lamang doon sa panahon na yon katatawag sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, hanapin mo siya, sabi nga doon sa hanapin mo siya habang siya ay pwede mo pang mahanap. Tumawag ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya habang hindi pa huli ang lahat. Yun pong ibig sabihin. To call on the name of the Lord is to obey the will of the Father. Hindi yung tumatawag ka lang sa sabihin mo, tumatawag naman ako sa pangalan ng Panginoon. Nagdadasal naman ako araw-araw. 7 verse 21, not everyone who says unto me, Lord, Lord. O in other, sa ibang pagkakasabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, not everyone who calls on me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sino po? Sila po yung mga sumusunod. No? They are the ones who obey or who does the will of the Father who is in heaven. Again, let us consider another text, yung Acts chapter 2 verse 21. Sapagkat dito po sa Acts chapter 2 verse 21, nabanggit na naman po yung katagang, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Yan po ay hinango ni Apostol Pedro doon po sa panulat ni Propeta Joel. Joel chapter 2 verse 32. We don't have the luxury of time to study
that prophecy of Prophet Joel. But sabi diyan ni Apostol Pedro in Acts chapter 2 verse 21, nabanggit po niya yung katagang yan. And if we look at the context, again mga kapatid, konteksto, para hindi po tayo malito o maligaw. Konteksto ang ating titingnan. The context of Acts chapter 2, sa verse 1 to 13, alam na alam naman po natin ito. Verse 1 to 13, ito po yung ibinuhos ng Diyos yung kanyang banal na espiritu. Kaya po ang nangyari dyan, yung mga apostol, nagsalita ng iba't ibang wika na manghangayin yung mga Hudyo na galing sa iba't ibang dako ng mundo na nagkatipon sa Jerusalem na mga sila. Bakit? Nagsasalita yung mga apostol nung kanilang wika. Kaya sabi nila, oh, mga lasing yung mga yan. Sabi ni Apostol Pedro, verse 14 to 21, sabi ni Apostol Pedro, hindi yan mga lasing. Ang nangyayari ngayon sa inyong harapan, ito yung fulfillment ng prophecy ni Prophet Joel. And then, nabanggit din dyan ni Apostol Peter, nung nilahad niya yung prophecy ni Prophet Joel, verse 21, yun na yung pamosong kataga na whoever calls on the name of the Lord shall be saved, ni Apostle Peter. Na etong Panginoon na kailangan nating tawagan para tayo ay maligtas, etong Panginoon na ito ay walang iba kundi si Jesus na inyong ipinako sa krus. Pinaliwanag ni Apostle Peter. Si Jesus na ipinangako ninyo sa krus, siya yung Panginoon na kailangan yung tawagan para kayo ay maligtas, sabi ni Apostle Peter. Kaya po ang nangyari, ito pong mga Hudyo, nangasugatan ang kanilang mga puso at nagtanong sa mga apostol, ano ang aming gagawin? What shall we do? And Peter responded, this is what you will do. You repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. Para ka makatawag sa pangalan ng Panginoon. Ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at mabautismuhan sa kanyang pangalan para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. That is how you are to call on the name of the Lord. Ayan po. If we lay side by side, mga kapatid, yung Acts chapter 2 verse 21 and Acts 2:38, makikita ninyo na they are parallel. No? Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Sabi naman sa Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Whoever, every one of you, on the name of the Lord, in the name of Jesus Christ, sapagkat siya yung Lord na ipinakilala ni Pedro. Kayo'y maliligtas. Kayo ay magkaroon ng kapatawaran ng inyong kasalanan at inyong tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. That is synonymous with salvation. And we can see here that calling on the name of the Lord is also synonymous to repentance and being baptized. Kaya paano mo masasabi na tumatawag naman ako sa pangalan ng Panginoon? Ang tanong, ikaw ba ay sumunod na sa utos ng Panginoon na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at magpabautismo para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan? That is
Calling on the name of the Lord, mga kaibigan at mga kapatid. To call on the name of the Lord means to obey the gospel of Jesus by repenting of one's sins and being baptized into His name. Ito po yung dapat gawin ng taong nagnanais na magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, if we look back at the conversion of the Apostle Paul, in Acts chapter 2, verse 16, nilalahad niya yung kanyang conversion. Ano? During the conversion of the Apostle Paul, when he met the Lord in the road to Damascus, nabulag siya, mga kapatid. Sabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka doon sa sa bayan at doon sasabihin sa iyo kung ano yung gagawin para ikaw ay maligtas. 3 days he did not eat. He was blind. At nung pinuntahan siya ni Ananias, ito po ang sabi sa kanya. No? Sabi sa kanya, Brother Paul, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Kung totoo po, mga kapatid, kung totoo po, na ang pagtawag sa Panginoon ay sa pamamagitan ng taimtim na panalangin na, Panginoon, narito ako, isang makasalanan, nagnanais na maligtas, pakinggan ninyo ako, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Kung totoo pong sa panalangin yan, ikaw ay maliligtas, mapapatawad ang iyong kasalanan, sa tingin po ba ninyo, during the 3 days na si Apostle Paul ay hindi kumain at siya ay hindi makakita, siya ay naligtas na? Kailangan pa bang sabihin ni Ananias na magpabautismo ka para mahugasan ang iyong mga kasalanan? Sapagkat ito ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. No? So yun po, no? Yun po yung kailangan gawin ng mga taong hindi pa nakatatanggap sa Panginoong Hesukristo. Pero po, kagaya po sa majority sa atin na nandirito, that we're already baptized into the name of Jesus Christ. Hindi naman po natatapos doon, mga kapatid. Calling on the name of the Lord does not stop at a person's baptism. No? Bakit? It is a lifelong commitment. Hindi po yan ibig sabihin na since ano ka na, tawag nito, nabautismuhan ka na, paisisi ka na. No? Okay lang, paminsan-minsan na lang ako tawag nito, paminsan-minsan na lang ako magsamba. Sorry po, mga kapatid, pero kailangan ko pong sabihin. No? Hindi po ganun. Calling on the name of the Lord is a lifetime commitment. Sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, nung kanyang sinulatan, no? Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwid bagay sa mga pinagpaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. So, yung mga nagsisitawag sa pangalan ng ating Panginoon, no? Sila ay nagkakatipon. No? They continue to serve the Lord just like those that
call upon the name of the Lord in other places. No, kagaya po sa atin, hindi lang naman tayo ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Meron din mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon sa ibang bansa, sa Africa, sa Mindanao. And ito po, nung sinulatan ni Apostle Paul si Timothy, sabi niya kay Timothy, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. At sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. So kung ikaw pala ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, eh marapat lamang na manatili ka sa ano? Sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig. You continue worshiping God. You continue serving God. You continue to pursue righteousness, faith, love, purity, and all the things, no, na nire-require ng Diyos sa kanyang alagad. And again, babalikan ko ito mga kapatid. Matthew chapter 7 verse 21. You know, why we need to abide in Christ? Why we need to continue faithfully until the day of our death or when the Lord comes? Bakit po? Sabi ng ating Panginoong Hesus dito po sa Matthew chapter 7, verse 21 and 20, up to verse 23. Hindi lahat. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Sabi ng Panginoon, many will say to me in that day. Ano po yung araw na yan? Yan po yung araw ng paghukom. The day of judgment. Or kung mauna man tayo mamatay bago dumating yung araw ng paghukom, that is that day. No? Na tayo ay harap sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, many will say to me on that day, Panginoon, hindi baga kami ay nag-prophecy. Ano ba yung sa Tagalog? Wala daw sabi ni Brother Nelson. Yeah. Tama. Hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Yun ang sabi ng Panginoon. May mga tao magsasabi ng gano'n, Panginoon, hindi ba ganito ang aking ginawa? Hindi ba nagpabautismo ako? Panginoon, member ako ng Pasay Church of Christ. Panginoon, naging mabuting ama naman ako sa aking pamilya. Panginoon, naging mabuting katrabaho naman ako sa aking mga katrabaho. Wala naman akong tinapakang tao. Naalala ko tuloy yung kasama ko sa trabaho dati na sabi niya, hindi siya nagsisimba. Ganun. Sabi niya, as long as wala kang tinatapakang tao, as long as hindi ka gumagawa ng masama, maliligtas ka. Hindi naman yan sinasabi ng banal na kasulatan eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, yung mga nagsipanghula sa kanyang pangalan, nagpalayas ng
Marami akong napapanood sa ano niyan eh, sa YouTube. Yung mga nagpapa ano kunyari, nagpapalayas ng mga demonyo. Yung mga ginaganon pa sa ano o yung mga ano tapos matutumba. Nangingisa-ngisa yung ano. Hindi po yun ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, siya na tumutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit. He who does the will of the Father who is in heaven. E ano ba ang kalooban ng Ama? No? Ano na natin kanina, ang kalooban ng Ama, mapakinggan mo yung mabuting balita tungkol sa kanyang anak na namatay para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Ang kalooban ng Ama ay paniwalaan mo yung kanyang anak na si Jesus. Ang kalooban ng Ama ay magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus na kanyang anak upang ikaw ay maligtas. Yun po ang kalooban ng Ama. No? Nandito po lahat sa banal na kasulatan. Huwag po tayong gumawa ng ating sariling pamantayan. Ito yung aking kailangan gawin para ako ay maligtas. Gumawa lang ako ng mabuti sa aking kapwa, wala akong tinatapakan, hindi ako pumapatay ng tao. Hindi po ganun. Hindi po ganun, mga kapatid. Although, although tamang gawin yun, no? And that is required of every Christian. But it is not sufficient. You have to repent, believe, and be baptized in the name of Jesus. And kapag ka ikaw po ay nagawa mo na yan, ikaw ay magpatuloy. So I will end this lesson, mga kapatid, with an invitation. Para po, if there be anyone here na hindi pa uh, tumatawag sa pangalan ng Panginoon, no? Who have not yet obeyed God's plan of salvation by being baptized into Jesus Christ. Ang katanungan po ay, kailan po? When will you call on the name of the Lord? Tomorrow might be too late. Tomorrow might be too late. At ganun din po sa majority of us na nandirito who have already obeyed the plan of salvation of God. Ang katanungan po sa atin is, nagpapatuloy ba tayo? Are we continuing faithfully in serving the Lord until the day He comes? Or paisi-isi lang tayo, no? Just continue to do our ways, not fully committing ourselves to the Lord. Magsamba lang tayo kung gusto natin. Diba? Magbigay lang tayo ng offering kung gusto natin. Gumawa lang tayo ng mabuti kung gusto natin. Let us evaluate ourselves, mga kapatid. Are we continuing faithfully serving the Lord until the day He comes? Life is too short, sabi ni Brother Nelson. Totoo po, napakaiksi ng buhay. Kaya, mag-isip-isip po tayo. Yan lamang po, mga kapatid, ang aking may babahagi sa umagang ito. At sana po ay nagkaroon ng kahit konti na paalala sa atin na let us continue to serve the Lord. No? And who knows? Hindi naman natin alam kung ano
darating sa araw ng bukas. So, salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po'y aawit ng isang himno para po sa ating pag-alala sa kamatayan ng Panginoon.